Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Sana itong vlog kong ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante, sa inyong mga co-teachers. At sana matapos yung panoorin itong aking vlog, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong mananotify. At yung mga vlogs ko, lagi kong sinasabi sa inyo, favor na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag niyo siyang i-skip, papanoorin ng buong buo, lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Kahapon ay nag-circulate yung direktiba ni President Bongbong Marcos at ito yung Executive Order 61. Alam ko maraming mga guro na ang nakabasa nitong Executive Order 61. At ito ay pinirmahan ng ating Pangulo, to my understanding, last June 3 pa. Tama ba si Sir Bong? Kaya lang may iba-ibang thoughts dito yung ating mga guro, samantalang yung ibang guro ay nagkakaroon sila ng worries. Dear teachers, itong executive order ay hindi lamang para sa mga guro. Ito ay para sa lahat ng mga empleyado ng ating gobyerno. Kasi lahat ng mga empleyado under executive branch ay sakop ng policy about RPMS. Itong RPMS, ito yung yearly performance assessment or rating ng bawat empleyado sa gobyerno. Ang unang tanong ng ating mga guro, Sir Bong, hindi na po ba matutuloy yung tatanggapin nating PBB this school year o this year 2024? Alam nyo, nagkaroon ako ng vlog, diba? Ang hula ko, baka matanggap natin itong inaasam natin na PBB. Sabi ko, baka July or August. Pero, hula lang ito ni Sir Bong, Sir Bong, tuloy po ba ito o wala na? Ang sagot ay yes, tuloy ito kasi itong tatanggapin nating PBB this 2024 ay performance natin noong 2022 na ngayon lang natin tatanggapin sa 2024. Nagiget ba Sir Bong? Kaya huwag mag-worry yung ating mga guro na hindi na matatanggap yung PBB this 2024. Alam nyo, 100% ay meron tayong PBB na tatanggapin itong 2024. Next year, Sir Bong, sa 2025, kasi 2024 ngayon, So, 2025, meron pa po ba tayong tatanggapin na PBB? Ang sagot ay, sa pagkakaunawa ko, meron pa rin tayong tatanggapin na PBB kasi ang basis ng 2025 PBB ay yung performance natin ng 2023. Ito yung pagkakaunawa ni Sir Bong. Sir Bong, ano po ba itong Executive Order 61 ni President Bongbong Marcos? Alam nyo, ito yung pag-suspend ng RPMS na ina-apply sa lahat ng kawani ng gobyerno. Babaguhin ba ito? Ia-abolish ba ito? Sa pagkakaunawa ni Sir Bong, i-overhaul ito. Probably, pwede itong mabago, pwede magkaroon ng mga bagong CRA o Key Resource Area or pwede magkaroon ng mga bagong objective. Kasi yung RPMS natin for the school year 2023-2024 ay tapos na. Kaya yung sinasabi ng executive order, masususpend for the meantime yung ating PBB at kasama rito, to my understanding, yung ating PEI. Alam nyo itong PEI, ito yung tinatanggap natin na 5,000 pesos every December. Kasi magkakaroon siya ng 1-year delay itong benefits natin sa PBB. Kaya we expect sa 2026, kasi ang basis na nito ay yung 2024, 2025, wala na tayong matatanggap for the meantime na PBB at itong PEI. Ito yung pagkakaunawa ni Sir Bong. Tuluyan na bang i-abolish or tuluyan nang aalisin itong PBB at PEI? Sa pagkakaunawa ni Sir Bong ay hindi. Alam niyo, who knows, sa bagong gagawing RPMS, magkakaroon tayo ng mas malaking PBB at PEI. Malay nyo, Kaya tingin ko, walang dapat i-worry yung ating mga guro. Maraming salamat po sa inyong lahat.